and we entitled this morning devotion, Refuge from the Wrath to Come. Pakisulat nga po ninyo dyan, Refuge from the Wrath to Come. Alam niyo po ba na meron pong nakaambang pagdaloy ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang galit sa sangkatauhan o sa mundong ito. Bagamat ibinuhos na ng Diyos ang kanyang galit sa kasalanan doon po sa katawan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. But to those who reject, the payment of sin that was given and made by God and our Lord Jesus Christ, then they will experience the wrath of God. Ang sabi po dun sa John chapter 3 verse 36, ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay may buhay na wala hanggan. Ligtas po sila. But to those who reject the Son of God, then the wrath of God remains in them. Yung galit ng Diyos ay mananatili. So, mga nangyayari po sa mundong ito ay naniniwala ako na hindi pa yan ang manifestation ng wrath of God. Okay? Now, hindi po galit ang Diyos sa tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. At ang parurusahan ng Diyos ay ang kasalanan. Kaya nga po, kailangan nating maunawaan yung pong kaparapaanan ng Panginoon. And we can see the message here in Genesis chapter 7 that ipinadala ng Diyos ang baha. At ito po ay nagpapakita ng galit ng Diyos sa kasalanang pumasok sa sangkatauhan. The flood is the picture of God's wrath to humankind during the time of Noah. And the Bible says this world, in 2 Peter chapter 3, ang mundong ito ay iniingatan para sa apoy. Hindi po gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig, sabagat ito po ay nangyari na. Pero huwag po tayong mag-alala. Tayo po mga na kay Kristo, you are safe. In Genesis chapter 7, it points to Christ as our ultimate refuge, safety net from God's wrath. So just as God provided one door to escape the flood waters of judgment, meron lamang pong iisang pintuan ng arko na siyang pintuan magdadala sa kaligtasan ng mga tao nung panahong iyon. Ganon din po naman ngayon. There is only one way of salvation that God provided, and that is our Lord Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12 says, there's only one name given under heaven for the salvation of everyone who believes. Kaya kung ikaw po, kapatid, ay naniniwala sa katotohanan ito, at kita natin na napakarami pong mga tao, iba-iba pong paniniwala. They don't even know the way of salvation. They don't even know where to go. Suntok sa buwan po ang marami. At yung iba naman ay nakadepende sa kanila pong efforts. At yan po ang marami. Many people nowadays, they are dependent on their goodness, efforts, their religion to enter heaven or to enter to escape from the wrath of God. But you know what? There's only one door. Katulad po ng arko na merong iisang pintuan, meron din lamang pong iisang pintuan ng kaligtasan. At yan po ang ating Panginoong Hesukristo. So in Christ, believers are safely carried through the storms of wrath into a new creation. Ito po yung makikita po natin dito po sa Genesis chapter 7. Okay? In Genesis
7:1, then the Lord said to Noah, go into the ark. Go into the ark. You and your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Now, si Noah po, hindi po siya righteous na sinless, kundi righteous siya dahil naniwala siya sa Diyos. Ibinibilang ng Diyos na matuwid ang sinumang naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po ikaw ay naniwala sa Diyos, sa Kanyang kaparaanan, sa way of salvation na ibinigay niya at yan ang Panginoong Kristo, then you are made righteous. God sees you righteous because of your faith in Christ Jesus. Kaya kinakailangan panatilihin mo yan at yan ang panghawakan mo. Ang taong matuwid katulad ni Noah ay sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Kaya nung si Noah ay sinabihan ng Diyos, go! Okay? Into the ark. You and your household, isama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kapatid, isama natin ang ating mga mahal sa buhay. Pumasok sila. Alam nyo, kung hindi pumasok si Noah, kahit gumawa siya po ng arko, kapag hindi siya pumasok, wala pong mangyayari sa kanya buong buhay. Kahit ikaw pang gumawa ng arko. So, entering the ark is entering the ark of grace. Entering the ark of Noah is entering the ark of grace. Nung sinabi ni Lord na go into the ark, this implies God is already waiting in the inside. Naghihintay na ang Panginoon. Nandoon na siya. Pumunta ka. Kasi ganito yan kung saan ka dinadala ng Diyos, kapatid, dapat mong malaman, naroroon na ang Diyos. Waiting for you. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya is Jehovah Shammah. Na ang ibig sabihin ay the Lord is there. So when God commanded you to go, meaning, be at peace and do not fear because the Lord is there. Nandiyan na siya. Nung sinabi ni Lord kay Noah, go, enter the ark, meaning God is already giving him the mandate, giving him the instruction that this is now the time for you to enter into your salvation. Okay? Nandoon na po. So, Christ does not merely point us to salvation. Hindi, kaya makikita nyo si Jesus po, hindi po siya nagturo ng kaligtasan. Kundi, ang itinuro ng Panginoong Hesus ay, lumapit kayo sa akin. Hindi, doon ang kaligtasan. Etong gawin nyo para maligtas. Hindi. Ang sabi ni Lord, di ba? Come unto me. So the Lord invited us. At ipinakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. I am the door. I am the way. Yung pong pinag-aralan natin. John chapter 10 verse 9. Very familiar sa atin yung John 10:10, ano? Pero ito pong John chapter 10 verse 9, this is a very important verse for us to understand that Jesus Christ is inviting everyone to enter the door, and that is He, ang kanyang sarili. Iniimbitahan niya lahat. I am the gateway. So to enter through me is to experience life, freedom, and satisfaction. Oh, glory to God. I am the gateway. I am the door. Ang sino mang pumasok sa akin ay makakaranas ng buhay. Ito mong buhay na ito, hindi po katulad ng buhay sa Amerika, buhay sa New Zealand, buhay sa Africa, o buhay sa Australia. Marami po naghahangad na pumunta po sa isang bansa na masagana para ma-experience po nila ang total freedom or tunay na buhay and satisfaction of life. Mga kapatid, kahit saan kang pumuntang bansa, kung wala si Kristo na siyang pinagmumulan ng tunay na buhay, you cannot really experience the joy of life, the satisfaction of life, the freedom of life, and the peace of life. The ark is the only designated place of safety. During this time na nagsalita ang Diyos, no? Ito po'y hudyat
na ang kanyang galit sa kasalanan ay kanya na pong ibubuhos. Hudyat po yan. Go into the ark. Ibig sabihin, you must obey now. Go into the ark of safety, the ark of grace. So, there is an invitation. Kapatid, sa panahon natin ngayon, maaaring ikaw na nakikinig ay tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo na siyang arko ng kaligtasan ng iyong buhay. Pero ang tanong ko ay, kumusta ang iyong mga mahal sa buhay? Kumusta ang inyong mga anak, magulang, mga kamag-anakan, ang mga kapitbahay? Are they entered the ark? Or pinapabayaan lang natin sila? Now you know the truth, that there's only one way for salvation, and that is the ark. And that is the picture of Christ Jesus. Then we must have an urgency to share to them that this is now the trumpet call of the Lord. Come into the ark. Come to Jesus Christ. Kasi pagkatapos pong pumasok si Noah sa ark, isasara ng Diyos ang pintuan ng arko. In verse 16, Genesis chapter 7, those that entered, male and female of all flesh, went in as God had commanded him, and the Lord shut him in. Isinara ng Diyos ang pinto ng arko. Noah built the ark and preached the warning, but he could not shut the massive door. Hindi kayang isara yan ni Noah yung pinto. Ang sabi po dito sa verse 16 ng Genesis chapter 7, ang Diyos ang nagsara ng pinto. God Almighty shut the door and sealing Noah in and securing his salvation. Tiniyak ni Lord na walang makapasok na tubig. Ang tubig or yung flood is the picture of curse. Sumpa sa kasalanan. Parusa sa kasalanan. So tiniyak ni Lord sa buhay ni Noah nung sila po'y pumasok na sa arko, sampu ng kanyang buong pamilya, hindi makakapasok ang tubig. Tinitiyak din naman ng Diyos ngayon na ikaw, ako, tayo na kay Kristo ay walang makakapasok na sumpa ng kasalanan. Parusa ng kasalanan. Walang makakapasok sa iyo na parusa ng kasalanan. Why? Because you are secured, sealed by the Holy Spirit. Ang pinangselyo ng Diyos sa atin ay Holy Spirit. Our eternal security is Christ, or in Christ, is sealed by the Holy Spirit. Kaya be at peace, my friend. Now, you are secured. Pakisulat nga po ninyo dyan, I am eternally secure in Christ because I am sealed with the Holy Spirit. Amen? I am eternally secured. You have to believe that you have security. Bakit? Because God seals you by the Holy Spirit and with the Holy Spirit. Ephesians 1:13 says, you believe in the wonderful news of salvation? Now, we have been stamped. Meron po tayong tatak with the seal of the Holy Spirit. Kaya po, ang lahat ng sumampalataya kay Kristo, merong tatak ng Espiritu Santo at yan po ay tatak na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ito po yung naglalarawan doon po sa pagsara ng Diyos ng pinto ng arko. At walang makakapasok na tubig. Walang makakapasok na sumpa sa iyo, kapatid. When God shuts the door,
no one can open it. Ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 7, ang sinumang o anumang pinto na sinara ng Diyos walang makapagbubukas. At anumang pinto ng pagpapala na binuksan niya sa buhay mo, walang makapagsasara. Oh, glory to God. Kaya kapatid, ngayon na hindi pa nagsasara ang pintuan ng arko, ang pintuan ng kaligtasan para sa ating lahat, pumasok na. Ikaw, isama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kasi sabi, you and your family. Sama mo ang mga mahal mo sa buhay. Now, kung hindi mo mahal, huwag mo na isama. Kaya lang, I know that you love your family. You love your husband, your wife, your children, your relatives. You love them. Alala ko po nung kasi kapag nagsara po yan, kapatid, yung pinto ng arko, kapag nagsara yan, hindi ka na makakapasok. Dalawa pong pagsasara niyan, no? Yung pagbabalik ni Lord at saka yung kamatayan ng tao. Pag namatay ka, sarado na. Kung hindi ka pa nakapasok, sarado na ang arko sa'yo. Pag dumating ang Panginoon mamaya, tapos hindi ka, naiwang ka, o hindi mo tinanggap ang Panginoon, sarado na ang arko sa'yo. Hindi mo alam kung kailan kung kailan darating. Naalala ko doon sa Tugigaraw, nung ako po ay dumalaw diyan at pabalik ako ng Maynila. Actually, hindi pa nga ako nasasarahan ng eroplano Kaya lang, ang nagsara po, yung check-in. Yung eroplano, nandyan pa, kaya lang, nakapasok na po yung mga tao. Late po ako. Alam niyo, kahit nakikita ko yung eroplano, ayun yung eroplano nandyan pa. Kaya lang, sarado na po yung pagpasok. Hindi ako pinahintulutan. Alam niyo ba na ganyan po pagdating ng pagsara ng biyaya? The ultimate boarding of God's grace is currently open right now. But a day is coming when God will close it. Yun po yung masakit dun kapag inabutan ka ng pagsara ng pinto. Hindi ko alam kung ano po ang pakiramdam. I don't know if you can picture it in your mind. Yung pong mga tao nung panahon ni Noah na pinagtatawanan si Noah habang pumapasok po doon sa arko kasi wala namang tubig, wala namang ulan, walang ulap. Wala nang senyales na uulan pagkatapos pumasok ngayon ito, so parang ang mga tao kampante. Pinagtatawanan nila si Noah at ang kanyang pamilya. No? Pero nung isinara po yung pinto at sinilyohan ni Lord, ibig sabihin, once it's sealed, wala nang pwedeng pumasok. Eto ngayon, nung pong bumukas ang lupa, bumulwak ang tubig, bumuhos ang tubig mula sa kalangitan. Nagsimulang tumaas ang tubig. Dito nakita ng mga tao, totoo yung sinabi ni Noah. Kaya lang, dito na po yung fear. They want to enter in the ark, but it's too late. Parang kinakatok nila, but it's too late. Kapatid, open pa po ang boarding gate ng arko sa ngayon. There's an invitation. The door of grace is still open today. Kaya po, mga kapatid, may naimbitahan ka na ba na pumasok sa arko? Or yung pamilya mo, your family, naimbitahan mo na ba? Kailangan po natin ngayon pumasok na merong pananampalataya at dito natin ilagak ang ating pong pagtitiwala. Kasi sa mundong ito, mga kapatid, you cannot
trust in and lean on to riches, your knowledge, your strength, your properties, your educational attainment, hindi yan masasandalan para sa iyong kinabukasan when the wrath of God comes. At ito po ang aking pong nakita dito po sa chapter 7, no? Alam niyo, nung dumating po yung baha, the deluge, yung baha na minsan lang ito nakita ng kasaysayan sa kasaysayan na hindi na mangyayari pa. That is the waters of judgment. Yung pong ito pong judgment na to, this is the judgment of God to sin through waters. Pero yung wrath of God na darating, mga kapatid, through fires. No? No, hindi ko po tinatakot ang sino man. Pero nakasulat sa Bible eh. No? The terrifying reality of the flood shows God's absolute hatred for sin. Every drop of God's wrath poured out on the wicked world was ultimately absorbed by Jesus Christ on the cross and on behalf of believers. Kaya kapatid, yung galit ng Diyos nung panahon ni Noah, bumuhos po ang tubig na siyang sumpa, na siyang pumatay sa sangkatauhan. Ngayon naman, bumuhos ang galit ng Diyos sa kasalanan at inabsorb ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, siya po ang siyang kumuha ng lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya ang sino man ngayon na pumasok sa Kanya, He took the full flood of God's wrath in our place so that we would never have to experience it. Ano yung hindi natin mararanasan? We would never have to experience the wrath of God when you believe in Christ Jesus. Sa mga hindi pa sumasampalataya sa atin. Kaya mga kapatid, again, before it's too late, let us speak, shout, share Jesus to our loved ones. Every day. Lalong-lalo na po kayo na nandiyan sa abroad, na nagbibigay ng suporta sa inyong mga kamag-anakan. You have the authority. Pwede kayong magsalita sa kanila. Makikinig sila sa inyo. Okay? Alam niyo ba that Jesus went into the heart of God's wrath out of love for us? Kumbaga, yung galit ng Diyos sa kasalanan, ang Panginoong Jesucristo ang sumalo eh. No? Pumasok yung galit ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, Jesus rescues us from the wrath to come. Kaya may darating talaga eh. According to 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, meron darating na wrath of God. Punishment of sin. Kaya po yung mga tao na tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, they will never experience the wrath of God. Romans chapter 8 verse 1, those who are in Christ Jesus will no longer be condemned. No more condemnation to those who are in Christ Jesus. In other words, the wrath of God will not come to those who are in Christ Jesus. And this is the reality. This is the truth. So if you are in Christ, my friend, you do not need to fear the wrath to come. The wrath for your sin has already been paid for by the Savior on the cross. Oh God, thank you. Thank you, Lord, that we are saved from your wrath. Kaya lang, ligtas na tayo, di ba? Wala na. Be at peace. Hindi ka na mabubuhusan pa ng galit ng Diyos.
Walang tubig na sumpa na pwedeng pumasok sa arko ni Noah. Walang sumpa na po pwedeng pumasok sa iyo. You are covered. You are sealed. Kaya lang ang tanong, kapatid, yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, pray for them. And after that you pray, speak to them with love. Ibahagi nyo sa kanila yung pong mga naririnig natin na sinasabi ng salita ng Diyos, lalo-lalo pa mga nababasa natin katulad nito. Okay? So, kita nyo po dito yung pong nung dumating na po yung baha, yung pong bangka o yung pong arko, yung barko ni Noah, no? Nandoon lang sa ibabaw. Kahit na tumaas po yung tubig, nasa ibabaw lagi yung barko. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? The rising waters were not meant to destroy the ark, but to elevate it. So, itinataas niya yung arko. Kahit na gaano karaming tubig, tumataas lalo yung arko. The very waters that meant destruction for the world meant deliverance and elevation for Noah. Kapatid, the cross, though a place of death, becomes our elevation to eternal life. Ang Panginoong Jesucristo, no, bagamat siya po ay naisumpa, pero siya po ang nagtataas ng buhay po natin. Kaya, when the storms of life hits you, or it hits our life, our family, Christ lifts our soul. Kapag tumama po yung pong storm sa buhay, o ano ba mga pangyayari sa paligid, kapatid, itataas tayo ng Panginoon Jesucristo. Above the crashing waves of anxiety, grief, and condemnation. Kaya kapatid, dito po sa ating buhay, you are not promised a life entirely free from trials. Merong mga pagsubok. Kaya kung merong pagsubok na iyo pong pinagdadaanan ngayon, kapatid, ang lagi sanang nasa isip mo, you are safe. Pakisulat nga po ninyo ito. In Christ, inside the ark, I am safe. Amen? Kaya be at peace. Kung pwedeng nakikita mo, parang umalon-alon. Mayroon kang maririnig na mga kidlat, kulog na nakakatakot. Matulog ka ng mahimbing. Nasa loob ka ng arko. Na kay Kristo ka. At dahil na kay Kristo ka, saan ka man dalhin ng flood, kapatid, nasa ibabaw ka lang. Ibig sabihin, nasa talampakan mo lang ang mga problema. Ikaw ay itinaas ng Diyos at pinaupo sa trono ng tagumpay. You are seated with Christ in the heavenly places. Oh, come on, say it. I am seated with Christ in the heavenly places. Pero hindi po pinangako ng Biblia na walang mga pagsubok. You are not promised a life entirely free from trials, but you are promised that the Lord will carry you through them safely. Aalalayan ka ng Diyos. Bakit? Na kay Kristo ka lulutang ka lang, kapatid. Because the ark is the picture of Jesus Christ and you are inside the ark, therefore, ilulutang ka ng arko sa anumang pong problema, difficulties, anumang sumpa ng buhay. So, anchor your soul in Christ today and forever, so that you are lifted above the waves, my friend. Hallelujah. Alam niyo, the Ark of the Old Testament, it foreshadows the person and work of Jesus Christ. So just as it was a matter of life and death to get into the Ark, it is a matter of eternal destiny to be found in Christ. Friend, again, the door of the ark, the door of Jesus Christ remains open today. But there will be a day
when the Lord closes it. Habang ikaw, ako, tayo ay nakapasok na, we need to enjoy the peace of the Lord inside this ark, but we have to do our work, our mission. Share to people. Invite them to come and go into the ark for them to receive safetiness from the wrath of God to come. Sa darating na galit ng Diyos. Mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Again, there is a wrath coming. Higit pa sa mga nakikita nating mga kahindik-hindik na mga pangyayari ngayon. Merong lindol, katulad ng nangyari sa Venezuela, na wala pang isang segundo o isang minuto. Dumating na naman yung mas matindi, kaya ang daming gumuhong building. Actually, mas malala yung kaysa nangyari po sa Mindanao. Bagamat yung nasa Mindanao ay 7.8, mas malakas po siya. Pero ang matindi po doon sa Venezuela ay 7.2. Ang lakas noon. Pagkatapos, wala pang isang minuto na sundan ng mas malakas, 7.5. Yun po, nakakatakot na po yun. Pag nakakita tayo ng putok ng bulkan, bumubulwa po ng lava, nakakatakot na po yun. Pero yung wrath na darating, kapatid, it comes from God. Mas matindi siya. Actually, yung mas matinding dihamak, yung wrath na darating, kaysa po yung floods. Yung flood nung nangyari nung panahon ni Noah. Walang naligtas kahit isa . So, ibig sabihin, kapatid, God is still giving a chance to everyone, all of our loved ones. And even you right now, kung hindi ka pa nakapasok sa arko ng kaligtasan, sabihin mo ang salitang ito. Panginoong Yesus, I believe in you that you died on the cross to pay the penalty of my sin. I repent of my sin and I accept you. I receive you. I believe in you as my Lord and Savior. Come into my heart. You are my King. You are my Savior from now on. Thank you for the gift of life. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kapag sinabi mo yung prayer na yan, just a simple prayer. But if you're gonna pray it with all of your heart, congratulations, you are now inside the ark and you are now safe. Be at peace when the flood comes in, when the wrath comes in, when the judgment comes in, you are above. Itataas ka. It will elevate your life. Hallelujah. Father, thank you for giving us understanding about this message, O God, of Genesis chapter 7, yung pong pagdating ng baha sa mundo nung panahon ni Noah. Nang tanging nakapagligtas kay Noah ay ang arko. Ganon din po, Panginoon. Ang tanging makapagliligtas sa amin sa darating na galit, judgment, is our Lord Jesus Christ. The only door and the only one that seals us from in our salvation. Thank you, Father. I bless everyone listening right now in Jesus' name. Amen and amen.